IFM. Tulad sa ulam, may iba't ibang sangkap na kailangan sa isang relasyon. Siyempre, una dyan ang totoong pagmamahal. Sinundan naman ng respeto. Kailangan din ng pagtitiwala, idol. At hindi rin dapat nawawala ang pagiging tapat. Mayora Iska Morena, may isa lang na mawala sa mga yan, siguradong babagsak ang pundasyon ng isang pagsasama. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Precious. Noon pa lang, avid listener na ako ng programang Dear IFM. Gabi-gabi nga ay parati akong nakatutok sa Facebook Live ninyo. At nang malaman ko kung paano magpadala ng liham sa inyo, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Gumawa na ako ng sulat para ikwento sa inyo ang buhay pag-ibig ko. Kaya eto na nga at uumpisahan ko. Mayora Iska Morena, halos isang taon din kami ng boyfriend kong si Renzo. Since college ay magkaibigan na kami. At yung pagkakaibigan na yon ay nauwi sa isang matamis na pag-iibigan. Si Renzo kasi yung tipo ng boyfriend na mabait at ma-effort sa relasyon. Kahit medyo matagal na kami, para pa rin niya akong nililigawan. At higit sa lahat, hindi minsan, hindi siya gumawa ng kahit anong dahilan para pagdudahan ko ang pagmamahal niya sa akin. Kaya doon pa lang, nasabi ko na sa sarili ko, Mayora, na si Renzo na nga ang gusto kong makasama habang buhay. Tagal naman nitong si Renzo. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Iisang oras na oh. Teka nga, tatawagan ko na. Hulaan mo kung sino ako. Ay nako Renzo, tigilan mo nga ako. Alam kong ikaw yan. Ito naman, hindi man lang nag-effort na manghula. Hindi ko na kailangang hulaan pa yung kamay mong malaki at magaspang, no? Pumakapang lait naman to. May dala pa naman akong bulaklak para sa'yo. Ito. Bakit kami dalang flowers? Hindi naman natin monthsary ah. Bakit? Kailangan talaga may okasyon para bigyan kita ng mga bulaklak? O baka naman, pambawi mo lang to kasi halos isang oras kang late. Pwede rin. Alam ko kasing mababad trip ka kasi late ako kaya ayun, binila na kita. Alam mo na, pampawala ng bad mood. Nagustuhan mo ba? Ikaw talaga? Pasalamat ka, gwapo ka. Dahil kung hindi, kanina pa kita sinisigawan. Thank you ah. Mukhang mahal to eh. Huwag mo nang isipin yung presyo ng mga binibigay ko sa'yo kasi lahat ng yon special. Ay, oo nga pala. Kamusta na pala yung ate mo sa Canada? Di ba uuwi siya? Okay naman siya. Kaso, naudot naman yung pag-uwi niya. Oh, bakit naman? Eh halos 2 taon na siyang hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas ah. Hihintayin na lang daw niya yung approval ng visa ko. Yung perang iuuwi niya daw, ipanggagasas na lang niya sa paglalakad ng mga requirements. Ah, ganun ba? Wala pa bang result yung sa visa mo? Wala pa eh. Renzo, paano kung makapasa ako sa visa? Residency yun. Wala naman tayong magagawa eh. Para sa future mo yan. Ayoko naman na harangan yung mga opportunity sa buhay mo. Tsaka nandito lang naman ako para supportahan ka. Pero Renzo, magiging long distance relationship tayo. Alam mo naman na bihira na lang sa ngayon nung nakakasurvive dun, di ba? Siyempre, hindi mo maaalis sa akin na may pagdududa ako. Paano na tayo? Love, ito na lang ang gusto kong isipin mo palagi, ha? Mahal na mahal kita. At kahit ano pa man yung mangyari, nandito lang ako para sa'yo, okay? Pero, Tama na. Nandito tayo para sulitin yung mga oras natin na magkasama. Kamot may na lang. Tsaka naniniwala ako na kahit ano pa man ang mangyari sa atin, mahal pa rin natin yung isa't isa. o sige na nga. Kung ikaw nga may tiwala sa relasyon natin, dapat ako din. Yan! Ganyan nga! Positive lang tayo palagi, okay? For now, enjoy natin yung araw. O anong gusto mong gawin natin ngayon? Mas maganda kung kakain muna tayo. Nagutom ako kakahintay sa'yo. Oo na, sorry. Sige,
Dahil ako yung late, kahit saan mo gustong kumain, sagot ko. Dapat lang, no? May kasalanan ka sa akin eh. Alam mo naman na ayaw kong may late. Matagal nang alam ni Renzo na may plano ang ate ko na ipetition ako sa Canada. Dalawa na lang kasi kami magkapatid sa buhay. Kaya gusto ni ate ay magkasama na kaming dalawa. Mayora, kilala naman nila ang isa't isa. Pero parating pinagdidiinan ng kapatid ko na mas unahin ko raw isipin ang kinabukasan ko kesa sa relasyon namin ni Renzo. Dahil kung talagang mahal daw ako ng boyfriend ko, ay willing itong antayin ako. Deep down in my heart, Mayora, ayokong makapasa ako sa visa application ko. Kahit alam ko naman na kakayanin namin ni Renzo ang LDR o yung tinatawag na long distance relationship. Siyempre, iba pa rin ang magkasama kayong dalawa ng karelasyon mo. Iba pa rin yung nahahawakan at nayayakap mo pa rin siya. Oo, nasa digital world na tayo. Pwede ng video call kahit saan at kahit anong oras mong gustuhin. Pero Mayora, para sa akin, iba pa rin talaga ang physical touch na siyang nagiging pangunahing problema ng mga taong nasa isang LDR o tinatawag na long distance relationship. Ano yung sasabihin mo? Teka, okay ka lang ba? Okay lang ako. Bakit ganyan yung mukha mo? May nangyari ba? Basahin mo. Nakapasa ka sa visa mo sa Canada. So? Anong masasabi mo? May dapat ba akong sabihin? Renzo naman. Alam mo ang ibig sabihin yan, di ba? Permanente na akong titira doon. Gusto ko lang naman malaman kung anong masasabi mo dyan. Importante ba yun? Ano ba? Wala ka bang masasabi o mararamdaman? Hindi mo lang ba ako pipigilan na umalis kasi yun ang gusto mo? Renzo, susunod naman ako sa'yo eh. Teka, sandali. Ibig mong sabihin, kapag ayaw kong umalis ka, hindi ka aalis? Oo. Ayaw ko rin naman na pumunta ako doon. Mas magiging matibay ang desisyon ko na wag nang umalis kung ayaw mo rin. Tatalikuran mo yung opportunity na to dahil sa akin? Ano makukuha ko dun? Anong makukuha mo? Ako, makakasama mo ko Renzo, hindi pa ba yung tamang sagot? Precious, kilala mo ko. Ayoko nakakasagabal ako sa ginagawa ng isang tao, lalo na kung may opportunity. Paano na tayo? Alam mo naman na parehas tayong hindi naniniwala sa long distance relationship, di ba? Sandali. Yan bang katahimikan mo? Sakto sa iniisip ko. Precious, ayokong mag-alala sa'yo araw-araw. Ayokong palagi na lang ako nag-iisip kung ano na bang ginagawa mo doon dahil wala naman akong magawa eh. Malayo tayo sa isa't isa at yung pagdududa, palagi na nakadikit sa atin yun. O sige, dahil sa ayaw mong magdesisyon, ako na lang ang gagawa. Hindi na ako aalis. Yan ang hindi mo dapat gawin, Precious. Kinabukasan mo yung nakasalalay dito. Huwag mong itapon yun. Pero ayokong malayo sa'yo kaya hindi na lang ako aalis. Kapag hindi mo tinanggap yung visa mo sa Canada, makikipaghiwalay ako sa'yo. Pero kapag natuloy ka doon, tatapusin na natin tong relasyon na to. Ano? Ano Renzo? Ganon na lang yun? Nagbigay ka nga ng desisyon mo pero tinanggalan mo naman ako ng pagkakataon na mamili. Kahit ano namang mangyari, maghihiwalay pa rin tayo sa bandang huli oh. Ano to? Wala akong choice? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Pareho nating ayaw sa ganung relasyon. Paano tayo makakasurvive kung parehong ganun lang ang paniniwala natin? Na mangilan-ngilan na lang ang nagkakatuluyan na may long distance relationship. Kaya habang hindi pa tayo nagkakaroon ng samaan ng loob o nagkakasakitan, tapusin na lang natin. Itatapon mo na lang ng ganun-ganun yung 5 taon natin? Dahil lang sa ganito? Yan ang gusto mong gawin ko, Precious. Renzo, gusto kong subukan lang natin. Kung ayaw mong manatili ako dito, pwes, subukan nating mag-adjust sa sitwasyon ko. Nang dahil lang aalis ako, iiwanan mo ko? Wala ka man lang bang suportang ibibigay sa akin?
Yung sinabi kong hindi na lang ako aalis, makikipaghiwalay ka. Kapag naman natuloy ako, ganun din ang gagawin mo. Hihintayin na lang natin na makalipad ako sa ibang bansa tapos ano? Sakto maghihiwalay tayo? Ano to, Renzo? May expiration date ang relasyon natin? Precious, hindi ganun yung ibig kong sabihin. Ano? Alam mo, nandito pa lang ako sa Pilipinas. Hindi na tayo magkaintindihan. Ganun na nga eh. Ito pa lang ang sitwasyon natin. Hindi na tayo magkaintindihan. Paano na lang kung malayo na tayo sa isa't isa? Mas mahihirapan lang tayo. Talagang ganyan nga ang paniniwala mo, no? O sige, ganun na lang. Sa araw ng pag-alis ko, tatapusin na lang natin ang lahat. Sulitin natin yung mga araw na meron tayo. Yun ang gusto mo, di ba? Alam mo, mas mabuting saka na lang tayo mag-usap tungkol dito. Yung parehas na tayong kalmado. Nagulat ako sa naging reaksyon ni Renzo pagkatapos kong sabihin ang tungkol sa pagkakapasa ko sa visa application ko. Akala ko kasi, tanggap na niya na malaki ang posibilidad na malayo kami sa isa't isa. Kaya naiwan akong gulong-gulo na mga oras na yun. Mayora, halos 1 linggo rin kaming hindi nag-usap ni Renzo. Nung una, panay pa ang tawag at chat ko sa kanya. Pero, nung makaramdam ako na ayaw pa rin niyang makipag-usap sa akin, hinayaan ko na lang siya. Nanalangin na lang ako na sana, bago ako umalis ng bansa, ay maayos naming dalawa ang mga dapat naming ayusin, lalo na sa aming relasyon. Nag-iimpake ka na pala. Kailan yung alis mo? Sa susunod pa naman na araw, naayos ko lang. Ang dami kasing pinapadala ni Ate Annalyn sa akin eh. Ayaw ko namang maghabol ng oras. Yung pinunta mo rito. Precious, gusto ko lang mag-sorry sa'yo dahil sa mga sinabi ko. Wala na yun. Kalimutan na lang natin. Gusto mo bang malaman yung totoo? Para kasing hindi ko kaya na malayo sa'yo ng ganun katagal. Yung tipong hindi kita basta-basta mapupuntahan kapag gusto ko tang makita. Nasanay na kasi akong palagi kitang kasama. Kaya nga sinabi ko sa'yong hindi na lang ako aalis, di ba? Kasi yan din yung nararamdaman ko eh. Gustuhin ko man na huwag kang paalisin pero hindi yun yung tamang gawin. Ayokong palampasin mo yung isang pagkakataon sa buhay mo ang dahil lang sa akin. Ayokong dumating ka sa puntong pagsisisihan mo yung lahat ng to. Pero Renzo, mas importante ka. Mali yan, Precious. Mas importante yung kinabukasan mo. Tsaka di ba may mga pangarap ka? Malay mo, doon pala lahat yun matutupad. Baka nga, mas gumanda pa yung buhay mo doon. Hindi rin naman ako magiging masaya dahil hindi kita kasama. Mas importante ang pagmamahal sa akin kaysa sa pera. Aanin ko naman yun kung wala ka naman sa tabi ko. Hindi naman ako mawawala sa iyo eh. Nandito lang ako, maghihintay. At saka, bilang boyfriend mo, nandito ako para suportahan ka. Oo, magiging mahirap sa una pero makakaya din natin yun. Gusto mong subukan natin, di ba? Sige, pumapayag ako. Bakit biglang naging okay na sa'yo ang lahat? Kasi ayaw kitang mawala sa akin. Kaya lahat tatanggapin ko para sa'yo. Tsaka ayaw kong maging sagabal sa lahat ng plano mo sa buhay. Gusto kong makita kang maging successful sa buhay mo. Gusto kong makita na natupad mo yung lahat ng pangarap mo. Kaya kahit masakit, kahit mahirap, nandito ako para suportahan ka. Sa bagay, mali din naman na iikot natin ang mga buhay natin sa isa't isa, di ba? May mga gusto kong gawin sa buhay ko at ganun ka din sa'yo. Magagawa naman natin yun na hindi naghihiwalay eh. Tsaka, continuous pa rin naman ang communication natin, di ba? Oo naman. May video chat na ngayon. Mas mapapadali yung communication natin. Oo nga, kaya natin to. Basta, walang sukuan ha. Yung mga pangako natin sa isa't isa na magiging totoo. Oo naman. Hindi ko yon kakalimutan. At kapag nakapag-ipon na ako, dadalawin kita ron. Sige, gusto ko yan.
Tapos, kapag nakatagal na ako doon, pwedeng ikaw naman ang ipetisyon ko. Tapos magkakasama na tayong dalawa. Oo, ganun nga. Tiis-tiis lang muna tayo sa ngayon. Ay, oo nga pala. May mga dala rin ako para sa'yo. Pinilan na rin kita ng mga pwede mong gamitin doon habang hindi ka pa sanay. O ayan, Shield Bath Soap. Recommended by the Philippine Nurses Association. Salamat. Precious, mag-iingat ka doon ha. Message mo agad ako pag nakarating ka na. Lagi ako mag-o-online para anytime pwede tayo mag-usap. At saka palagi mong isipin na mahal kita at palagi lang ako nandito. Naghihintay sa'yo. Ano ka ba? Huwag ka na malungkot, okay? Hindi pa naman end of the world para hindi tayo magkita. Sige na nga. Basta, kaya natin to I love you. I love you too. Yores ka, Morena, mahirap man, pero wala kaming magagawa ni Renzo. Kundi ang malayo na lang sa isa't isa. Inisip na lang namin na kung nagawa ng iba, ay magagawa rin naming dalawa. Isa pa, marami naman kaming nailatag na plano sa bawat isa. Naggagawin namin ang lahat. Matupad lang ang mga pangarap namin ng magkasama. Hindi naging madali ang pinasok naming sitwasyon ni Renzo. Malaki ang adjustment na ginawa namin dahil magkaiba ang oras naming dalawa. Umaga sa kanya, gabi naman sa akin. Pero nang dahil sa pagmamahal at pagtitiwala, kahit papano, nagawa na namin ang paraan kung paano kami makakapag-usap. Habang nasa Canada ako at si Renzo naman ay nasa Pilipinas, parehas kaming nagtatrabaho ng mabuti. Parehas kaming nag-iipon para sa future naming dalawa. Pero syempre, hindi naman maiiwasan sa isang relasyon ang pagdating ng temptasyon. Ay, grabe. Sobrang nakakapagod ang araw na to. Hi, Ay, ikaw pala yan, Jeffrey. pagod? Sobra. Hindi ko in-expect yung dami ng customers kayong araw Halos hindi ko na maramdaman yung mga talampakan ko ngayon. Ikaw naman, parang hindi ka pa nasanay. Alam mo naman kapag mga ganitong malapit na ang Pasko, dinadagsa na tayo ng mga tao. Sa bagay. Tapos ito, magko-commute pa ako pa uwi sa bahay. Gusto ko nga sanang mag-taxi kaso napakamahal naman. Kaya magsasabuhay na lang ako. Hatid na lang kita sa bahay ninyo. Ha? Naku. Huwag na. Out of the way ka, 'di ba? Salamat na lang. Ikaw naman. Kaya nga may sasakyan ako Okay lang sa akin yung ma-out of the way. Basta ang importante, mahatid kita ng safe sa inyo. It's already past 8. For sure. Mahaba ng pila doon. Sige na nga. Yun O siya, kaya hatid na lang kita sa labas. Okay. Thank you ulit sa paghatid ha. You're welcome. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. I-chat mo ako kapag nasa bahay ka na. Good night. Precious, sandali lang. Ano yun? Alam ko na may boyfriend ka na sa Pilipinas. Pero maglalakas loob pa rin ako. Na? Na tanungin ka kung pwede bang manligaw. Ha? Maligaw? Bakit? Kasi mahal na kita Ha? Mahal mo ako? Bakit? Precious naman. Jeffrey, hindi ko kasi maintindihan kung bakit sinasabi mo pa rin ang mga yan. Alam mo naman na may boyfriend ako sa Pilipinas, di ba? Nakausap mo na nga siya, di ba? Nakita mo siya nung magka-video chat kami. Kaya bakit? Ewan ko. Nagbabakasakali lang naman ako I'm sorry, Jeffrey. Pero mahal ko si Renzo. Kahit malayo kami sa isa't isa, hindi nagbabago yun. Sana ito na ang huling beses na pag-uusapan natin yan ha. Dahil hindi ako nandito sa Canada para magpaligaw. Nandito man ang katawan ko, nasa Pilipinas pa rin ang puso ko. Sige na, ingat sa pag-uwi. Good night. Mayores ka, Morena, hindi naman sa asyomera ako, pero matagal ko nang nararamdaman na may gusto sa akin si Jeffrey. Parati niyang gustong magkasabay kaming kumain at makakwentuhan ako.
Hindi ko yun nilihim kay Renzo. Lahat ng mga nagpaparamdam sa akin na lalaki, Mayora, kinukuwento ko sa kanya. At ganun din naman siya sa akin. Nagbabahagi siya na kung ano man ang nangyari sa kanya. Pero aaminin ko na hindi ko napigilang mapaisip sa mga sinabi sa akin ni Jeffrey. Bakit hindi ko pa rin nakikitaan ng effort ang boyfriend ko na puntahan ako dito sa Canada? Bakit parang walang nangyayari sa buhay niya na siyang taliwas sa mga dapat naming gawin at sa mga napag-usapan namin? Precious, Ano na naman ang kailangan? Ihahatid mo na naman ako. Kaya ko ng sarili ko, Jeffrey. Ilang taon na ako rito. Kaya alam ko kung paano ko poprotektahan ng sarili ko. please, mag-usap naman tayo. Kung tungkol yan nung isang gabi, huwag na. Mag-aaksaya ka lang ng oras. Mahal kita, Precious. Pwede ba, Jeffrey? Please, stop. Okay? May boyfriend ako sa Pilipinas. Si Renzo. Diba? Kaya please lang, tigilan mo na ako. Kung wala ka bang boyfriend ngayon, may pag-asa ba ako? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo Just answer my question, Precious. Then, I'll take that as a yes. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo at patutunayan ko na mas karapat dapat akong mahalin. Jeffrey, ayaw kitang masaktan. Umasa. Hindi ako ganung tao. Eh bakit nung tinanong kita kanina, hindi ka nakasagot kaagad? Kung talagang wala ako sa'yo, kung wala akong pag-asa, dapat humindi ka. I know deep down in your heart, natutunan mo na rin ako mahalin. Sino ba ang palaging nandito para sa'yo? Ako, diba? Sa tuwing nalulungkot ka, ako ang palaging nasa tabi mo. Eh siya, sinasabi niya sa'yo na pupuntahan ka niya dito pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumikilos. Wala pa kasi siyang ipon. Kahit na. Kasi kung ako ang nasa posisyon niya, gagawin ko ang lahat para lang mapuntahan ka dito. Aminin mo na lang kasi sa sarili mo na habang tumatagal, lumalaki ang pagkukulang sa'yo ng boyfriend mo. At gusto kong malaman mo na nandito ako para una ng lahat ng ngayon. So ano? Handa kang maging rebound? Yes. If that's the only way for you to love me too. Then I don't need your love. Ayaw kong pagmukhain mong kawawa yung sarili mo nang dahil lang sa akin. Jeffrey, hindi porket mahal mo ko. Tatanggapin mo na lang ang lahat na pwede kong mabigay sa'yo. Hinihintay ang pagmamahal, Jeffrey. If that's the case, I'll wait for you. Kahit gaano pa katagal yan, maghihintay ako sa'yo. And I'm hoping that one day, you realize that I'm the best man for you. Kung talaga hindi mo ako mahal, hayaan mo lang ako. Pero bakit ngayon? Nakikita ko nahihirapan ka. Ang ibig sabihin lang yan, unti-unti ka na rin nahuhulog sa akin. Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit mo tatanong? Kanina pa ako kwento dito pero parang lumilipad naman yata yung isip mo. Uy, may problema ka ba? May sakit ka ba? Sabihin mo naman sa akin. Wala ako dyan para malaman kung ano ba yung nangyayari talaga sa'yo. Yun ang problema ko. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin pumupunta dito. 2 taon ka ng puro plano ah. Alam mo naman na kulang pa rin yung ipon ko, di ba? Hindi ba't na-promote ka na sa trabaho mo? Mas mataas ng posisyon mo ngayon, so ibig sabihin, mas mataas na ang sweldo mo. Budgeted naman ang mga expenses mo. Bakit hindi ka pa rin makapag-ipon hanggang ngayon? Ano to? Naghihintay na lang ako sa wala? Teka nga, saan pa nanggagaling yung lahat ng sinasabi mo? Eh di ba nag-usap na tayo tungkol sa mga bagay na to? Ang sabi natin, maghihintay tayo. Pero hanggang kailan? Alam mo, tama nga talaga sinabi sa akin ni Jeffrey eh. Aminin ko na lang sa sarili ko na nakukulangan na ako sa mga efforts mo. Hindi ka na nga palaging online. Pagtawag ko, hindi mo na rin agad masagot. Alam mo ba ang feeling na wala kang magawa dahil nasa malayo ka? Hindi mo siya basta-basta mapupuntahan? Precious, alam mo yung trabaho ko. Nakakapagod. Hindi mo pwedeng magpahinga? Anong gusto mo? Ilaan ko yung lahat ng oras ko sa'yo? Ano na lang yung mangyayari sa buhay ko kung ganun? Kailangan ko magtrabaho ng magtrabaho para mabuhay ako. So
So nawala na lang ako sa picture. Ganon. Hindi na ako kasama sa mga dahilan mo para magpursige dyan sa trabaho mo. Napalayo lang ako. Nawala na ako sa mga plano mo. Precious, hindi mo naman ako naiintindihan eh. Then that's the point. Parehas na nating nararanasan yung hirap ng ganitong relasyon. Araw-araw may pagdududa. Araw-araw palaging nag-aaway. Yan ang sinabi ko sa'yo noon, di ba? Pero anong sabi mo? Subukan nating dalawa. Yung sinusubukan kong maging perfect boyfriend para sa'yo kahit na malayo tayo sa isa't isa. Saka mo na sa akin sasabihin yung lahat ng yan? May ibang tao bang involved sa sitwasyon na to kaya ka nagkakaganyan? Na nakikita mo na yung lahat ng pagkukulang ko na dati naman iniintindi mo? Kaya ba matapang ka na ngayon na baliwalain na ako dahil alam mong may taong sasali sa'yo? Hindi naman sa ganun. Si Jeffrey ba yun? Okay. Gusto mo yung totoo? Oo. Unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya at nung umamin siya sa akin, saka ko napatunayan na totoo nga ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi mo ko masisisi dahil sa tuwing nagkukulang ka sa akin, siya ang nagpupuno nun. So ano to? Makikipaghiwalay ka na sa akin dahil may nakita ka ng iba dyan? Hindi ko alam. Sige, ganito na lang. Kausapin mo na lang ako kung makikipaghiwalay ka na sa akin. Tulad nga ng sabi ko sa'yo noon, susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo. Mayores ka, Morena, halos ilang araw din akong hindi mapakali. Natakot ako na baka yun na ang huling pag-uusap namin ni Renzo. Na baka natapos na ang ilang taong relasyon na iniingatan namin. At dahil dito, mas lalo kong napatunayan na mahal ko talaga ang boyfriend ko. Kaya naman nung nagkaroon ako ng pagkakataong umuwi ng Pilipinas, Mayora, hindi ko na yun pinalampas para ayusin ang dapat ayusin. Precious? Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Busy ka ba? Hindi. Nagulat lang ako. Tara, pasok ka. Salamat. Kailan ka pa nakauwi? Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Gusto kasi kitang isorpresa. Gaano ka naman katagal dito? 2 weeks lang. Kailangan ko rin kasing bumalik dahil may job interview ako sa isang company doon. Nag-apply kasi ako as admin and hopefully, makapasa ako. Teka, wala ka na dun sa restaurant? Wala na. Nag-resign na ako kasi gusto ko na nga ng mas magandang trabaho. Ikaw, kumusta ka na dito? Eto, okay naman. Kailan ka pala dumating? Kaninang alauna ng hapon. Binaba ko muna yung mga gamit ko sa bahay tapos dumiretso na ako dito. Gusto kasi kitang kausapin. Kausapin? Sana nag-online na lang tayong dalawa. Mas maganda kasi kung sa personal ko sasabihin sa'yo. Okay, sige. Ano ba yun? Una sa lahat, gusto kong mag-sorry. Sa lahat ng mga sinabi at ginawa ko sa'yo noon. Kahit saang anggulo tignan, nasa akin ang diferensya. Na ako ang may mali sa sitwasyon. Pangalawa, gusto kong malaman mo na hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. At gusto kong makipagbalikan sa'yo. Teka, sino naman yung nagsabi sa'yong nag-break tayong dalawa? Hindi ba? Hindi. Hinintay ko lang na ma-realize mo yung lahat ng ginawa mo. Dahil alam kong yun din naman ang gagawin mo at hindi nga ako nagkamali. Sa totoo lang, tama naman yung sinabi mo na nagkukulang na ako sa'yo pero gusto kong malaman mo na hindi ko yun sinasadya. Gusto ko kasing magtrabaho ng mabuti para magkaroon ng pera at nagpapahanap din ako ng trabaho doon sa'yo. Kaya pinagbubuti ko ang performance ko dito. Talaga? Oo. Hindi tourist visa yung target ko doon. Working visa. Doon na ako magtatrabaho para magkasama na tayong dalawa. At kapag bumuti-buti yung trabaho natin, pwede na tayong magplano para sa future. Bakit hindi ko yun alam? Tulad mo, gusto rin kitang sorpresahin. Bagay nga tayo. Parehas tayo ng takbo ng isip eh. Pero sa ngayon, tourist visa muna yung kinuha ko. And?
Nakapasa ako. What? Nakapasa ka? Oo, dapat ikaw yung pupuntahan ko doon kaso naunahan mo na ako. Wow! Kailan ang alis mo? After a month, okay lang ba? Oo naman! Okay na okay yun. Gano'n ka naman katagal doon? Ayun, 2 weeks yung binigay nila sa akin. Pero ayos na yun. Ang mahalaga naman, mapupuntahan na kita doon at magagawa ko na yung plano ko. Kaso naudlot eh. Bakit naudlot? Ano yung plano mo? Actually, dapat doon ko to gagawin kaso nandito ka na and hindi rin naman ako makapaghintay. Ano ba kasi yan? Uy! Teka! Bakit ka lumulot? Tumayo ka nga, Renzo! Alam mong hindi ako magaling sa sweet messages pero sana sapat na tong sasabihin ko sa'yo. Precious, mahal na mahal kita. At sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan yun sa'yo sa bawat araw na dadating sa buhay natin. Will you marry me? Oo naman! Yes na yes! Talaga? Yes! Ano? Isuot mo na yung sing-sing! Ayan. Uy, saktong-sakto. Parang ginawa yung singsing para sa'yo. Payakap na ako! Pinasaya mo ako ng sobra, Renzo. Thank you. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo dahil dumating ka sa buhay ko eh. Thank you. Actually, hindi pa nga to yung plano ko eh. Dapat sa Canada ako magpo-propose sa harap ng ate mo. Kaso, nandito ka na eh. Bakit pa ako maghihintay? Oo nga naman. I love you so much, Renzo. I love you too, my soon-to-be wife. Mayores ka, Morena. Naging sulit ang pagtitiis naming dalawa ni Renzo. Nang matapos ko ang residency ko at naging maayos na ang lahat, saka naman kami nagpakasal ni Renzo. At pagkatapos nito, Mayora, pinetisyon ko na siya. Noong una, hindi naging madali ang lahat. Kinailangan naming sumuot sa butas ng karayom para makakasama lang namin ang isa't isa. At mabuti na lang, pareho kaming hindi sumuko. Hindi nawala ang mga importanteng sangkap sa relasyon namin, kaya eto, tinatamasa na namin ang resulta ng ilang taong pagtitiis naming dalawa. Mayora, kahit simple lang ang kwento ko, sana ay nakapagbigay pa rin ito ng aral at inspirasyon, lalo na sa mga magkakarelasyon na mga dumaan sa LDR. Hanggang dito na lang ang aking kwento, mga idol. At maraming salamat sa pakikinig ninyo. Hanggang sa muli, yours truly, Precious.